2016. All right. Grabe oh. Ang tindi ng tagas nito. Mga kapatid, tignan nyo. Ito yung Starex na 2016. Tignan mo yung mga tagas ng langis oh. Grabe, nanlilimahid. Oh. Ayan. Kaya ko po isinasama to sa vlog mga kapatid kasi karamihan ng mga nagpapagawa po sa amin dito, iniiwan na lang yung unit. Kaya lang, kapag ganitong mga unit na talagang nanlilimahid at sobrang dami ng tagas ng langis, baka mamaya kasi isipin nila, pagka nakargahan na natin ng panibagong langis at magkaroon ng problema, yun na naman, malalastats na naman tayo, Rudy. Rudy, dito ka nga. Kasi hindi ito ordinaryong maruming langis mga kapatid, kasi sludge na po yung nakukuha namin dito. Alam nyo, karamihan sa mga diesel engine, hindi nagkakaroon ng sludge eh. Kasi yung mga langis na ginagamit sa mga diesel engine, marami talaga yung mga detergents. Ibig sabihin, kayang-kaya niyang linisin yung loob ng makina mo kung nag-change oil ka periodically ng iyong engine. Pero ito, mukhang kulang sa change oil, mukhang bantu-bantu na naman to. Rudy, pwede ka bang kumuha ng sludge? Pakita mo lang dito sa camera natin. Ayan, oh. Buo-buo langis. Buo-buo na yung langis, oh. Kuha ka pa. Dagdagan mo na. Oh. Ayan. Oh. Buo-buo na. Kaya, inilagay ko to sa vlog para makita rin po nung may-ari na hindi po ordinaryong lapot ng langis ang karga ng inyong Starex. Baka po hindi na-change oil ang inyong engine. Ang alam nyo, na-change oil. Pero ito po, wala talagang change oil. Kasi nga po, pati yung cover, pakita mo nga yung cover. Modelo pa po itong ano na to ha. Itong Starex na to ha. Lahat po nung gasket niya, ayan, hindi na namin matanggal to eh. Natatakot kami tanggalin yung goma kasi matigas na siya. Plastic tong cover. Tapos plastic yung cover. So, pag pinilit namin na sikwatin yung rubber na bumaon na mismo doon sa cover, baka magpalit na po tayo ng cover kapag ito ay nasira. Oh, sige, pakita mo nga yung ano. Ayan oh. Gasket yan. Gasket to. Oo. Gasket yan. Crunchy na. Oo, parang plastic na numipis, no? So, yan yung mga problema namin dito. Ipakita mo yung intake manifold, Rudy. Kung gaano din kadumi. Ayan. Tignan nyo po sobrang dumi niya, no? Wow! Oh. Tignan nyo po, talagang hindi nakakaranas ng ano to, ng cleaning ng intake manifold. Oh. Ayan, oh. Dami. Dito sa kabila. Ito. Dito sa loob. Yan, yung kinakabitan ng ng EGR. Oh, marami rin. Mga kapatid, kaya pinapakita ko ulit sa inyo to kasi pangkaraniwan na sa mga shop yung mga ganitong trabaho. Kaya lang, doon sa mga may-ari ng sasakyan, ang hindi nyo alam kapag ganito na ang kondisyon ng inyong makina, delikado na po yan. Kumbaga sa yung lifespan nito parang pinaiiksi mo na eh. Katulad lang nito, no mga langis na yan na sobrang antitigas na, malamang may mga butas na ng mga daanan ng langis dyan sa loob ng inyong makina ang pwedeng mabarahan ng mga sludge na yon. Sabi nga ni Rudy kanina, dapat daw dito i-recommend ay i-refresh yung engine. Pag sinabi kasing i-refresh, ibababa mo yung engine para ayusin. Ano ang sabi ko? Wag na. Wag na. Bakit po? Lahat, pagka Starex, lahat ito, kakalasin mo yan. Naku po, napakalaking trabaho ni Starex. Hindi katulad ng mga ibang mga sasakyan. Yung mga Montero, yung mga Fortuner na yan, Pajero, makukuha mo yung makina sa ibabaw. Ito hindi po, kakalasin mo lahat ito. Lahat yan, mga ilaw, pati aircon, kakalasin mo para lang makuha mo yung makina papunta rito. Oo. Kaya napakalaking gastos kapag po ganitong mga sasakyan o Starex, yung mga tanggal talaga yung harapan kapag tatanggalin yung makina kapag aalisin. Ngayon, ano ang pwede natin gawin dito na pansamantalang remedyo? Lilinisin na lang, sir. Oo. Lilinis ng diesel. Paano mo lilinisin? I-flashing, sir. Ipa-flashing natin. Ganito mga kapatid, marami akong diesel dito. Ito oh. Halika nga, kumuha ka nga dito. Oh. Ay, ito pala. Oh. Ngayon,
lilinisin mo. Sige, okay lang na maghalo ngayon yung diesel, saka yung langis. Sige, linisin mo na yan. Ayan. Okay lang yan. Sige, buhos-buhos mo yung ano. Saka natin ito i-change oil. No? Ayoko na munang kalasin yung mga camshafts na yan kasi napakalaking trabaho pag nagkalas ka ng camshaft. Pati dito sa timing chain, kakalasin mo lahat. Napakalaking trabaho nun. So ganito na muna yung gagawin namin. Tapos patutuluin namin ng patutuluin doon sa kanyang drain plug. Mga kapatid, ingatan nyo yung inyong mga sasakyan. Hindi ho pwede yung banto-banto ng langis. Ito, modelo pa to. Ang ganda-ganda nung Starex na to. Pero sa kabila ng lahat ng ganda nito, yung palang makina niya ay malapit na talagang mabulok. Kaya po, lagi kayong mag-change oil. Lalong-lalo na sa mga diesel engine, huwag niyong pagtatagalin ng 1 taon yan. May nakausap ako, kanina lang, galing dito, Everest, every year siya mag-change oil. 1 year, kaso lumampas na siya. Halos sa 14 months na, hindi siya nakapag-change oil. Alam niyo, sa totoo lang, tinanggihan ko po yung trabaho. Kasi doon sa ilalim, may mga tagas din po siya ng langis. Kaya lang, sa kasa sila galing, every year pala sa kasa, every 1 year, bago mag-change oil. Kaso, hindi na nila binalik. Kaya lumampas pa ng another 2 months, may mga oil leaks na rin po sa ilalim. Meron ka bang screwdriver dyan? Pakita ko lang dito sa loob ng intake manifold. Ang kapal din pala. Ayan, kahit isang tornilyo lang, bigyan mo ko. Yan. Yan. Yan mo, mga kapatid. Dito sa intake manifold. Kapal pa rin ng mga suit. Suit po ito eh. Black suit. Dami po. Kaya napakahigpit pa naman ng LTO ngayon. So ito hindi talaga to papasa sa sa emission. Kasi ang isang reklamo talaga ng may-ari nito, mausok na po yung unit na to dahil nga sobrang dumi. Ito sa ibabaw, kuya. Tama. Ayan, tatanggalin natin yung mga sludge. Grabe. Ang susunod na magiging problema nito, mga oil seal. Oil seal. Oo, kaya dapat palagay ko dito, sasabay mo rin ng oil seal nito. Mga kapatid, ito yung laman loob nung Grandia na to, yung lubog sa baha. Tignan nyo po yung nangyari sa kanyang release bearing. Saka ang gaspang talaga ng tunog. Ibang klase. Tapos, ito na yung kanyang pressure plate. Tignan nyo. Ayan. Tapos, yung kabila. Talagang hindi na rin maganda yung kain nito. Ayan. Tapos, ito yung kanyang clutch lining. Malapit nang magbakal sa bakal. Mga kapatid, kung ito isang araw lang nalubog, tapos dinala naman sa amin, hindi dapat ganito itsura nito. Ibig sabihin, madalas tong nalulubog sa baha. Tignan nyo to. Sobrang kalawang. Talagang madalas nalulubog sa baha ito. Kaya lang ito, na-repaste na to. Pina-repaste na ni Christian kanina doon sa ating tornohan. Pero ayan. Kung tutusin, wala pang lalim dito Wala pang kanal yung... wala pang kanal. Kaya lang madalas nababaha talaga yung unit na to. Tingnan nyo yung likod ng flywheel. Puro kalawang. Ha? Okay? Ngayon ito, na-repaste na to. Okay, meron kang picture nito bago na-repaste. So talagang kailangan lang na mapalitan yung kanyang clutch assembly. At ito na mga kanyang fork, clutch fork. Wala na magpapalit din tayo nito kasi sira na rin yung pinaka-bushing doon sa loob. So palit na tayo ng clutch fork, palit ng release bearing, yung pilot bearing nakakabit pa. Opo, sir. Yung pilot bearing tatanggalin. Ngayon ito mga kapatid, sa may-ari po nitong Grandia. Sabi ko nga, kung ito isang beses lang nalubog, sana hindi papasukin ng tubig yung inyong transmission. Pakita mo nga, yung transmission oil niya, gear oil. Halo kay Ubica. Tignan nyo po ang kulay ng kanyang gear oil. Punong-puno din po ng tubig. Ngayon, mga kapatid, yung mga ganitong kaso, siyempre, madedrain naman namin yung laman nitong gear oil. Ngayon, kung masisiguro ba natin na lahat ng tubig na yon ay natanggal, hindi natin masisiguro. Kaya siguro, Christian, ang gagawin na lang natin dito, for the betterment, parang ganon, lagyan mo to ulit ng gear oil, mag-flashing ka rin ulit ng gear oil. So, 2 beses tayong mag-change oil dito. Kasi ang daming tubig na pumasok dito sa transmission. Ngayon, mga kapatid, yung
mga brake drums, hindi pa namin makalas. Mukhang mas matindi yung kalawang nun. Sabi ko nga, baka hindi lang to isang beses na lubog sa baha eh. Kasi sabi naman nung may-ari nito, doon daw sa lugar nila, ay talagang madalas daw bumabaha. Kakaiba nga lang daw itong nakaraang baha. Talagang sobrang taas. So, ibig sabihin ito, madalas tong nababaha. Ngayon, mga kapatid, tignan nyo itong transmission, oh. Ikot ko, ah. Oh, tignan nyo yung loob niyan. Oh, di ba? Puro kalawang din, oh. Oh. Ito, nalinis na ni Christian yan, pero no, puro kalawang. Ito, tignan nyo yung kinakabitan ng release bearing, oh. Oh. Yan, tignan nyo. Ito, mga kapatid, oh, medyo hirap talaga iikot, oh. Malamang, stack up din po yung piston nito dito sa brake cylinder niya. Hirap iikot, oh. Kapag ito, ginamit na nung may-ari at hindi natin inayos, itong preno, mag-iinit ito. At sigurado, kakabig yan. Oo, kakabig yan. Kaya lahat ito, bubuksan din natin. Sabi ko nga po sa inyo, doon sa vlog ko kahapon, isiningit ko to. Kahit na bagya-bagya, no, everyday, meron tayong update, meron tayong resulta dito sa nabahang Grandia po na ito. Ang isang malaking problema namin, narito, hindi pa rin matanggal ni Christian. Ayan, no? Yung brake drum, kasi nag-stack up na yung mekanismo dun sa loob. Oh, hindi namin mabunot. Malamang yung brake drum nito, may leeg na siya. Nakabaon na yung lining dun sa brake drum, kaya sumasabit ngayon. Or, yun yung epekto ng pagkakabaha, baka hindi nga lang isang beses itong nababaha, sa maraming pagkakataon, lumulubog itong preno, kaya ganito po ang nangyayari. Yung dalawa lang na yan. Tanggalin mo na yan. Tanggalin mo na to, tanggalin mo to. Isama ko rin. Oo, pasamahin na natin. Kasi ano lang yun, yung handbrake. Oo, kasi masisira lang lalo yan eh. Ha? Tanggalin mo na tong fittings na to, tapos tanggalin tong tornilyo nitong brake cylinder. Sasama na siyang ganun pag inila natin. Para hindi na siya, nakasabit. Huwag mo na pabalik, huwag mo na ibalik, huwag mo na ibalik. Dito ka sumikwat, sa taas dito. Sa taas ka na sumikwat. Ayan. Oh, grabe, oh. Oh, tingnan mo, hindi na kumakapit dati pa ang preno nito. Stack up na, oh. Yung basahan, To. Punasin natin yung fluids, kaya punasin mo. Oh. Ayan, oh, tignan nyo, hindi na kumakapit yung preno niya, no? Kasi kung kumakapit ang preno nito, wala yan. Kalawang dapat. Oo, ayan, oh, hindi na kumakapit. Oh. Ano nag-stack? Tingnan nyo, oh, dati nang walang preno sa likod to. Oh. Sana ganito siya, ayan. Sana ganyan yan. Okay? Pero yung sa babang portion, tindi ng kalawang, May ano na. So ito, repaste din. Tapos, Christian, ibalik mo tong cylinder kasi ayoko maubusan ng fluid. Ngayon, palit lahat tayo nito. Palit na yan. Mga kapatid, dagdag sa vlog po natin ngayon, si Sir Von. Von, apelyido, sir? Amatorio po. Amatorio. Si Sir Von, matagal na sana namin itong nakakasama sa Team Ice. No, kaya lang, ayaw nila kami sa Team Ice eh. Hindi naman siguro. Siguro yung mga dating member siguro, sir, yung mga tumiwalag siguro. Yun. Tumiwalag talaga yun, no? Hindi na huwag na nasabihin yung pangalan ng grupo na nawala na yun. Pero Kaya, ngayon, all good ang Team Ice ngayon. Team Ice, ano ba yung ibig sabihin ng Ice? Isuzu car enthusiast po. Isuzu car enthusiast. More on Isuzu, pero doesn't necessarily mean na dapat Isuzu yung kotse mo. Oo, kasi may iba naman na naka-Toyota pero fan rin ng Isuzu kasi Isuzu bilib rin, dun sa makina, di ba? At saka meron sino ba yung bumili ng MUX? Sir Val, si Sir mga Val. naka-MUX yan. Pero kasi nung una talaga, puro crosswind yan. Apo. Kaya lang ayaw nilang tanggapin yung Highlander namin. Ngayon, mga kaibigan natin, si Sir Val, ng Busy... Hindi, iba na ngayon, hindi na busy. Hindi, busy pa rin si Sir Val. pa rin. Busy ano yun? 13? 14. Busy 14 kay Sir Val yun. Yun ang kaibigan natin. Tapos, yung Batanggenyo na madalas nagpapadala sa amin ng tilapia dito sa Kakaping Barako. Boss Menard. Si Boss Menard, kasabal. Ngayon, nandito yung isa sa mga pioneer po ng Team Ice. Sabi niya sa akin kanina, kasi may business ako on the side, kaya ayaw niya mapolitika. Kasi ito nga yung business niya. Ayan. Matagal na kaming nag-o-order sa iyo, sir. Sir, Nakakabili kami sa Toro. Tingin ko pang-apat na ata to. Fourth time na ata na order. Toro Hits, no?
ang nagkakataon po yung delivery boy ko yung o kaya yung nakaka-transaction. O yung babae na pumupunta rito sa amin. Opo, ayun. Maganda yung gawa nila ng ano ng hitch. Ano ba tawag? Hitch receiver ba Fish to? receiver po. Itong malaki na to, Opo, no? taga-accept ng accessory ng bike rack, Oo. ng motor carrier, Oo. ng yan, tawag ang pintle hook with ball. Dito ano tawag dito? Pintle hook with ball po. Ano nga? Ano? Pintle hook with Pintle. ball. Pintle hook po, yung katulad sa Pajero po. Oo. Pero ito, bagong version na to kasi solid na siya na bakal eh. Oh, Ang solid dati na po, to. Opo. Ay, yung mga dot sa Pajero kasi ito lang, di ba, putol? Oo. Tapos ginagawa natin ng adapter. Tapos pinag-combine na po yung ball tsaka ano, para all around na po siya. Oo. Ayun. Dati kasi ganito lang nabibili, wala ito. Opo. Oh, may nabili ako dati sa online, ito lang. Opo. Wala ito. Ngayon, parang ito na yung lumang design Opo. na ball nga with lang ball to. na. All around na po siya for jet ski and ano. Ayan, sa mga nagsiset up ng Industrial. mga off-road. Eh, yung iba nga kahit hindi off-road din, naglalagay sila nito. Opo, dahil nga protection dun sa likod, rear-ended. Oo. Minsan maraming kamoting driver Kaya nga eh. na dumidikit bigla dahil kadalasan ng sakyan ngayon puro automatic na eh, di ba? So, pang-suporta talaga, no? Support. Ang dami boss na save. Minsan after how many years bigla na lang nag-aano sa akin yung customer ko na, Sir Bon, nabangga ako nung ano, nasakyan. Oo, kamusta yung ano? Ayun, sira yung ano niya. Sira yung bumper Bumper niya. niya sa protection Sabi ko, pala to. wala kang kasalanan dyan eh. Nananahimik yung puwet mo sa traffic, bigla kang sinuro eh, di ba? Pero alam mo, Sir Bon, meron akong Grandia dati. Apo, apo. Meron din ganito. Kami lang gumawa, ginagawa ko. Eh, nilagay ko to. Nung nakaparada doon sa opisina namin sa Quezon City, meron akong production doon eh. May naglalakad, hindi ko naalis to. Kawawa, talaga namilibit. Ayun Tumama lang. yung lulod niya dito. Ayun lang. Oh, so tinanggal ko. Opo. Oh, kaya pag meron din kayo nito at talagang naka-expose, huwag niyo Ingat-ingat pong din. ilalagay kung kayo nasa parking. Ngayon, isa sa pinaka tulong nito, yung mga mahilig magbike. Apo. O dito nilalagay yung ano ba tawag doon? Bike rack po. Bike rack. Opo. Oo. Kaya nauuso po ngayon yung hitch basket. Siguro yung mga may asawa dyan na pamalengke pag gusto nyo ng ganito. Palusot nyo kay misis, ano. Pag namalengke ka, lahat dyan natin lalagay yung karga ng isda para hindi nangangamoy Doon sa likod. loob. Ito pala ay powder coated na red. Ilang millimeter to itong pinaka bracket niya? Ito 8 po, na to. standard po natin, 8mm. Pero, 8mm. Opo, pero pag may nag-request po na kunyari, magkakarga po ng motor, ayun po yung tinatawag na class 5 na. Minsan yung tatlo pa yung receiver dito, yung nagbubuhat na ng big bike, iba naman rin po yung presyo nun. Pero kadalasan po kasi, yung standard lang po ang ginagawa namin. Bihira po yung sa big bike. Minsan na rin kasi boss, Hindi, masyado na mabigat yung big Unsafe bike. na rin eh. Oo, masyado na mabigat yun. Eh, kung sa crossing mo ilalagay, baka simbigat ng makina yun. Tsaka po yung shocks nun, kadalasan, puputok yun na puputok. Yung bigat nung big bike, kakarig mo sa likod. Ayun. So ngayon, ito yung sa chassis mismo, nakatornilyo. Sa chassis po yan para talagang matibay. Ngayon, Sir Von, halimbawa may gustong mag-order sa'yo. Visit nyo na lang po yung page na Toro Hitch po. Ayun pala, may page pa sila. Toro Hitch po, meron doon. Or, ayun, yung Denivon Amatorio, kung personal account ko, ayun. Meron ka rin nung bike rack. Meron din po, meron po tayo, kompleto po tayo. Pagdating po sa hitch receiver, lahat mo ng accessory dyan, except yung motor carrier kasi parang may nagtitinda sa Lazada, parang 4,000 lang yung presyo. Eh, sabi ko, parang hindi ko kaya tapatan yung presyo kasi masyado mura. Pero nung nakita ko, medyo manipis yung bakal. Manipis yung bakal. Ito makapal, oh. Kita talaga, maganda yung... Tsaka pa-vertical po yung ano nito. Kagandahan po dito, hindi mo siya paano mo i-bend yung plate na pa-vertical. Diba? Parang mahirap mabentong ganito. Ang bibigay dito muna, yung welding muna siguro bago mano yung tubo, mag-bend yung tubo. Ilang taon na ba kayong gumagawa ng mga ganito, Sir Bon? Actually po, since 2014 pa kami, kasabay ng Team Ice eh. Tapos, 10 years na rin pala. 10 years na rin po. Opo. So halos lahat ng mga taga Team Ice, kayo na siguro Opo, nabilan kadalasan po talaga. Pero yung yung TIP, di ba galing din ng Team Ice yan? Opo. Oo. Ano rin, ayun yung mother group talaga po. Siya yung mother group talaga. Tapos may mga humiwalay lang din. So si Team Ice kasama sa humiwalay? Opo. Team Ice, TIP po talaga kami dahil. Team Isuzu Philippines. Sir Bon, baka gusto mo nang kausapin yung mga dati mong kasama sa grupo natin. Ayan na, pagkakataon. Wala, peace tayo ha. Walang ano ha. Peace tayo. Walang bad blood sa ano. Kumbaga, kung saan mas malapit na mas makakatulong sa inyo, doon kayo pumunta. So yun mga kapatid, maraming salamat. Tutok lang po palagi sa Autorams, iba't ibang mga vlogs ang mapapanood nyo po dito sa amin. Katulad nito, tutulong tayo sa mga kasamahan natin na may mga business na hindi masyadong napapansin.
Ito po, panoorin nyo po ulit ito para malaman nyo kung kailangan nyo ng tow hitch. Tailor-made, magagawa po kahit anong klase ng sasakyan. Katulad nung isang gumagawa dyan sa Cavite, kahit kotse nilalagyan na steel bumper. Ganon din sila, sir. Kahit na kotse, huwag ka tumawa. Kahit na kotse yan, lalagyan ni sir ng tow hitch receiver. Kaya mo yun. Kaya yun. Paring EV, ha? Bye-bye!